Hello mga kalingap, this is Kuya Potot Vlog at meron tayong isang reaction video na panonoorin guys. Ito yung past vlog ni Kalingap Dam, no? Sa pag-interview niya kay Kalingap Edo. Ano, para mas malalim pa nating makilala ang isang Kalingap Edo guys, no? At syempre bago tayo magsimula ay mag-shoutout po muna tayo. Mega love shoutout sa ama ng Kalingap na si Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalingap Rab, 10 ng kanyang mga kasamaan. At syempre, mega love shoutout sa lahat ng sumusuporta sa buong Kalingap, no? Isang mapagpalang umaga, tanghali at gabi sa inyong lahat mga Kalingap, saan man kayong sulok ng mundo naroon, naway lagi po kayong gagabayan ng ating Panginoon. So, ayan guys, at simulan na natin ang ating reaction video guys. Hello po mga Kalingap, ako po, Kalingap Edo po, alalay ni Kalingap Rab, isa sa K-Boys, yan. Salamat po sa suporta. Okay, ilang taon na Edo? So ayan guys, no? Ayan, nagpakilala si Edu guys, no? Na siya si Kalingap Edu, isa sa member ng K-Boys, no? Alam naman natin talagang ano ngayon, medyo ano din nakikilala na ang K-Boys, no? At alalay ni Kalingap Rab. So sundan pa natin. 27. So ayan, 27 years old na si And Edu. sa dami po ng mga sumusuporta kay Edu, ito na po siya, tatanungin natin ng mga konting Sige, ready na tayo. pampagood vibes na tanong. So Edu, sa magkakapatid, pang ilan ka? Panganay. Ilan ba kayo magkapatid? Dalawa lang kami. Okay. Bahay lalaki. So bilang panganay na kapatid, So ayan guys, oh, nalaman natin ang medyo background, no? Ni Kalingap Edu, dalawa lang sila magkapatid at siya yung panganay, no? At 27 years old siya guys, so single. si Edu. Ako ay medyo strict ako kasi panganay ako, parang mas, pag panganay ba, parang may responsibilidad ka sa sa bunso mo. Ganun medyo sa kanya medyo mahigpit. Okay. So ganun ka naman na parang So normal din naman tong sinabi ni Kalingap Edu na medyo strict siya sa kapatid, no? Siyempre, ayaw din, pinoprotektahan lang niya ang kanyang kapatid, no? Ang nakababatang kapatid. Kaya siguro ganito yung mindset niya, no? Medyo stricto talaga siya, no? Sa kanyang kapatid. So guys, susundan pa natin. may care ka sa kapatid Oo, mo. naman siyempre, pag may gaga, medyo sisitahin mo siyempre para mas matuwid yung para kasi alam mo na yung mga nangyayari kaysa sa bata. Yes, tama naman ang sinasabi ni Kalingap Edu, siyempre. Siyempre, pinoprotektahan at mahal mo rin ang kanyang ang kapatid mo, kaya mo ganun ang ginagawa mo, kaya mo siya kaya ka naging stricto, no, siyempre. Part 'yun ng pagmamahal mo, no, sa kapatid. So sundan pa natin. So pinagbabawalan mo ba ang Siyempre, kapatid mo? siyempre naman kasi kung importante sa yung tao, Wow. alam mo Parang concerned ka. Oo. Tama. And Yes, tama 'yun. Sinabi ni agree ako diyan sa sinabi ni Kalingap Edu, guys. So kasi may kapatid din ako. Ako yung panganay na lalaki naman. Although may mas panganay talaga yan babae kasi yung panganay namin. Pero ako yung pangalo sa kanya. So guys, sundan pa natin. bilang isang anak naman si Edu, anong klase kang panganay na anak? Parang strict ang parents ko dati sa amin at lumaki sa lola yan din nung hanggang siguro 6 tapos sa medyo sila mahigpit ng kaya So ayun pala, nalaman natin. Kaya pala ganun ni Edo. Strict dati ang parents niya. Talagang parang rin ng grandparents niya sa lola niya. So guys, baka doon niya na-adapt yung ganung pag-uugali guys, no? So sundan pa natin. nasanay na ako sa ganun kaya hindi na ako parang kung ano sabihin nila lang sunod lang kasi hindi naman ang mas alam nila ang ginagawa nila para sa ikabubuti ko kaya ko na sunodin ko. So ngayon na matured ka na, malaki ka na, nakatulong ba yung pagiging mahigpit nila nung bata ka? Oo, kasi parang mas Naging disiplinado ka? disiplinado at ganito ang pinalabasan. Ewan ko kung okay o hindi. So ayan, nakita naman natin guys, no? Disiplinado talaga si Edu at nakita na marespeto guys, no? At talagang gentleman siya, no, si Edu. So ayan yung bunga ng yung pagiging stricto ng magulang niya at ng ibang relatives niya sa kanya. So ayan guys, unti-unti na nating nakikilala na mas malalim si Kalingap Edu. So sundan natin ha. So Edu, gusto ko lang itanong kung ano yung mga gusto mo at ayaw mo.
gusto ko at So, unang tanong ko, ano yung mga bagay na hindi ka mabubuhay sa araw-araw nang wala sa'yo? Katulad na, kunyari, cellphone, mga ganon. siguro sa pag sa internet kasi Internet. malaking bagay yun. Kailangan mo pag mag-edit. Malaking bagay na sa atin yun ngayon. Hindi naman sa pag-edit, yung lang, konting paglilibang lang din kasi sa atin, pag wala tayong pera, mas masarap minsan magpara sa search lang na kung ano sa internet, nakakalibang din eh. Okay. So ayan guys, no. Hindi siya mabubuhay pag walang internet. So actually lahat naman ngayon, lalo ngayon yung mga millennials ngayon guys, no. Grabe. Hindi talaga mabubuhay na walang internet, no, or walang wifi guys. At talagang siyempre kahit wala sila pera, basta nagbabrowse sila sa internet or sa social media, masaya na sila guys. So totoo yun, talagang ganun pala si Kalingap Edu guys, no. Hindi mabubuhay pag walang internet. So sundan pa natin. Internet ang kailangan mo sa buhay mo. Okay. So, bukod doon, Ed, ano pa ba ang hinahanap mo or ano pa ba yung mga nakasanayan mong ginagawa? Hanggang ngayon, paglaki mo ay patuloy mo pa rin ginagawa. Ano ba? Maglaro. Hindi ko talaga may parang, simula pagkabata ako, mahilig ako sa video games talaga. Parang, parang, sa gamer talaga ako eh. So, parang parte na siya ng buhay mo, ang Lahat games. ng games, parang, active ako sa mga games sa, kahit yung games na yung sa pagbabasketball, yung mga ganyan. Games sa computer, talagang ako parang lahat. Okay. Gusto ko ng ganyan. So ayan, nalaman natin, no, na mahilig siya sa video games o gamer siya, no. So ayan, kaya pala at talagang hindi talaga siya mabubuhay nang walang internet, no, kasi gamer pala siya, mahilig sa video games or mga online games guys. So no, at grabe. So talagang unti-unti na natin nakikilala ng mas malalim si Kalingap Edu. So sundan pa po natin ang kanyang ang pag-interview ni Kalingap Dan guys. So sundan po natin. Hindi pa ko sarap kasi halata naman, medyo hyper naman ako pagka ganyan ng Parang nagiging alive ka. Oo, nagiging ibang mood ko pag naglalaro ako ay Ang lumalabas yung pagiging yung competitive. Eh, ano naman ang mga pagkain na hindi mo gustong kainin simula bata ka hanggang ngayon? Pagkain. Lahat ko namang kinakain halos pero siguro matamis lang talaga. Sobrang matatamis na Ayaw ko talaga ng matamis. Mga dessert? Oo, yung nakain ako matamis pero huwag yung sobrang sobrang tamis. So ayan, nalaman natin talagang hindi talaga siya mahilig sa matamis guys. Kaya nung vlog nila ni Erica, nung sinurpresa ni Erica, 'di ba? Nung may sinurpresa siya ni Erica na binilhan siya ng cake na para i-celebrate yung ma-reach niya yung 200,000 subscriber guys, no, 'di ba? At 'di ba nung iserban siya ni Erica, 'di ba, sinabi niya hindi siya mahilig sa matamis. Pero tumigim lang siya, no. Sinabihan naman siya ni Erica na konti lang, 'di ba? So ayan, alam na talaga natin guys, no. Talagang hindi talaga siya mahilig kumain ng matatamis na pagkain si Kalingap Edu. Pero sweet naman siya, 'di ba? Kaya nga. So sundan pa natin. Ako naiilang ako sa hindi ko gusto talaga. Okay. Parang para sa lalamunan ko. And ano naman yung mga kagustuhan mo na paborito mo na pagkain? Pagkain, mahilig ako sa prutas. Prutas. Lipote, lahat ng prutas. Eh, ano naman, gusto mo ba maanghang, matamis? Ay, oo. Maanghang. Tsaka mga gulay. Sanay na ako sa gulay. Okay. So ayan guys, no, nalaman natin na ang kinahiligan niyang pagkain ay prutas at gulay guys. So magulay talaga siya at maprutas. So ayan. Mukhang yung magiging future partner niya hindi mahihirapan siyang handaan ng pagkain kasi napakasimple lang ang kanyang kinakain, no. Payak na payak, prutas at gulay. So sundan pa natin. Lahat. So dito naman tayo sa material na bagay. Ano yung parang gusto mong makuha o mabili? Mabili. Simula bata ka na hanggang ngayon ay parang pangarap mong makuha ito. Ano yun? Gusto ko siyempre magkaroon ng sariling parang bahay para
syempre parang achievement yun eh. Parang may bahay na parang may ano naman na sarili na akong nakuha galing sa paghihirap ko sa mga pagtatrabaho kasi mahirap makuha eh. Kahit matanda ka na minsan, wala ka pang ganun. Yung bahay at Yung lupa. ibang tao, wala pang ganun minsan kahit matanda na. So ayan, no, yung talagang pinakapangarap niya ay magkaroon ng sariling bahay. Which is tama naman yun, ang tinuro ni Kalinga Edo, no? Kahit sa realidad guys, no, marami sa atin, no, sa ating mga kabayan, no, kahit no, may edad na, wala pa rin, hindi pa rin nila na a-achieve yun na magkaroon talaga ng sariling bahay. Most of our kababayan nangungupahan guys, no? Talaga, tama, dapat talaga na yun ang isa sa pinaka talaga na pangarap na magkaroon talaga ng sariling bahay, no? At siyempre kasi guys, no, kahit basta may sariling bahay ka, kahit napakaliit yan o simpleng bahay lang, basta matatawag mong sa yung bahay o sarili yung bahay. Isang malaking achievement talaga yun guys. So sundan pa natin ang pag-i-interview ni Kalingap Dan kay Kalingap Edu. Nakikita natin yan sa mga tinutulungan namin sa parang parang matagal ko na talagang pangarap din magkaroon ng mga ganong klaseng property at Okay. sarap sa feeling. Anong klase naman ng bahay ang pangarap mo? Gano'ng kalaki o gano'ng Hindi kaganda? man malaki, parang kahit simple lang, parang kahit mga kahit kasing ganda lang ng kahit pinapagawa nila Kalinga, parang ganun lang. Ang babahay, Oo, parang ganun. simple lang. Oo. So yan guys, nalaman natin talaga, grabe. No? Napakasimple lang ang hiling, hindi naman siya humihiling ng ng magarbong bahay o magandang bahay, no? Ayan, hinalin tulad na lang yun sa mga ginagawang pabahay nila Kalinga Prab, no? So yun ay sa kanya ay sapat na yun guys. Masaya na si Kalinga Edu sa ganung achievement guys. So yan, nalalaman natin talaga na very lang talaga, napakasimple lang talaga ng hiling ni Kalinga Edu pagdating sa mga ganyang bagay. So sundan pa natin. Hindi naman kailangan sobrang maganda talaga. Tama naman. Hindi naman ako mahilig sa masyadong material na bagay. Itong bahay na ba to ay para sa sarili mo o sa magiging pamilya mo balang araw? Siyempre, pwede rin sa pamilya ko balang araw. Okay. Sa sarili muna at solo pa lang eh. So, Ayan guys, sa ngayon, para sa sarili, no, yung magiging i-achieve niya, no, kung magkakaroon siya ng bahay. Pero pang the future na magkakaroon na talaga siya ng real partner, no, na magkakaroon siya ng katawang sa buhay. Yun ang magiging bahay talaga na. Grabe talaga mindset ni Kalingap Edu. Mapapasana all ka na lang talaga guys. So, sundan pa natin. ito naman pagdating sa sasakyan. Ano ba ang gusto mo? Hilig mo, motor o kotse? Hindi nga ako pero dati mahilig lang ako sa bike pero nagkamotor ako. Ewan nagusto ako magmotor. Pero di ko pa talaga naisip magkasasakyan kasi yung motor pa lang parang grabe na yung yung nagagawa sa akin kasi kahit saan na yung mga lugar nadadala ko ng motor ko at napakasaya. Hindi ko alam kung papalitan ko pa yung motor ko kasi parang Basta masaya ka na sa motor mo. okay na yun. Yung bike ko dati, kala ko okay, kahit bike lang. Pala, parang kakaiba pag may may sariling sasakyan na kaya kang dalhin kahit saan. Dati kasi pag sa bike lang, limited lang, parang hanggang dito lang siguro, hanggang Basod, yun ang pinakamalayo mo mapupuntahan, sobrang pagod pa. Tapos may dala-dala ka pa. Ay, di kaya. Yung sinubukan ko yung dati, maglingap ng ganun, talagang ubos lakas ko. Okay, tapos So nalaman natin guys, no, na sa sasakyan hindi naman niya pinapangarap talaga kasi yung pagkakaroon niya ng motor na ginagamit niya sa pag-scout ay happy na talaga siya, kontento na siya guys, no, na talagang napakaano naman talaga, madaling makontento sa isang bagay si Kalinga Edu. At alam naman natin before na nung first vlog nga niya, bisikleta lang kasi alam natin na alam ng lahat na mas nakakilala kay Kalinga Edu ay talaga mahilig siya magbisikleta guys. So sundan pa natin. sa motor, masayang-masaya ka na. Ay, oo. Ayan, nalaman natin, motor pa lang masaya na siya guys. Paano kung subukan mong magkaroon ng kotse? Baka mas makapunta ka na sa mga lagpas na ng Cam Norte, Hindi ko alam. kotse ka na. Hindi ko alam. Wala ka pa sa isip mo ngayon? Basta masaya ka sa motor mo. Oo, masaya ka sa motor ko. Okay na So yan, nalaman natin na wala pa sa plano niya na magkaroon ng 4 wheels o sasakyan kotse guys. So
kung anong meron sa kanyang ginagamit ay happy na siya, guys. Grabe talaga. Napaka ano talaga ng ano ni Kalingap Edu. Wala akong masabi. Sundan po natin. Patnain masyado. Tama. So Edu, next question naman. Ano ang mga style mo ba pagdating sa fashion? Sa fashion, Ano ang outfit mo lagi? Ano ba, saan ka ba bumabase? Ano inspirasyon mo sa mga sinusuot mo? parang sa mga napapanood ko lang sa mga Hollywood na yung parang medyo baggy. Di ako mahilig sa sobrang fit. Mapapansin mo. Hirap. So ayan, no, pagdating sa passion, guys, no. Kumukuha lang siya or ng idea kung paano para maging indaman ang passion sa passion si Kalingap Edu, no, sa nanonood siya sa mga Hollywood na actor o mga hunk, no, kung ano yung mga sinusuot nila, guys. So grabe, kaya pala ganun manamit, no. Passionista rin pala si Kalingap Edu. So sundan pa natin. Mag-fitted na gusto ko relax lang sa madaling suotin. Komportable. Kagaya ito. Mga suot mo. Relax lang. Medyo loose lang ng konti. Malaki rin ito. Paano yan nag-gym ka na? Medyo magiging fitted na ang mga Kaya, damit. sumisikip na yung ito. Ang hirap Oh, ko guys, eh. Pero nag-gym maganda kasi naman sila. na nag-effect Kaya ng pag-gym Arte Boys sa'yo. po ay nag-gym. Bukod sa gumaganda ang itsura ng katawan mo, ano ba na? Nadadagdagan ba ang resistensya mo? Pakiramdam mo mas nagiging ang stamina mo? Mas maganda, mas lumalakas ang katawan ko. Mas tiyak masyado mapapagurin. Yes, tama naman yung kaya siya nag-gym, no? Siyempre, to enhance our stamina talaga, guys. So, ayan. Alaman natin na pagiging passionista ni Kalingap Edu. Susundan pa natin. Okay. So, pagdating sa music, Edu, ano ang genre mo? Ano ang mga tugtugan mo lagi pag nag-iisa ka or pag natutulog ka? Ganun. Rock siguro. Rock, saka R&B. Ayaw mo ng mga love songs? Ayaw ko na. Masyadong pang malungkot. Yung mga old songs, mga oldies but Gusto ko goodies. yung nakakaano ng mood ko kasi pag nag-aaral ako gusto ko yung parang So, ayan, guys, no? Pagpatuloy pa natin ang ating pagre-reaction. Pasensya natin na interrupt at kasi nawalan ng internet. So, guys, sundan pa natin. Parang nare-relax ang pag-iisip mo, ganun. gusto ko kasi ginagamit ko minsan yung pag-music pag nag-aaral ako. Kailangan ko ng motivation. Tama. Pakinig ko So, muna. ayan, nalaman natin, guys, no? Ang talagang favorite genre sa music is rock and R&B, guys, no? Na nare-relax ang kanyang mind. So, sundan pa natin. Effective ba yun na may sounds sa ikaw naririnig habang nag-aaral? Effective ba yun? Ginagawa ko muna parang pagka masimula pa lang ako, makikinig muna ako ng konti. Parang Pina-warm up mo? parang tune up ko sa yung isip ko. Okay, so kinukondisyon mo. Hanggang ngayon ba yun ay patuloy pa rin ang pag-aaral mo sa... Ano ba yung inaaral mo ulit? Sa stock market. Oo, patuloy pa rin yan. Oo naman. Ano ba ang naging simula or bakit mo inaral ang stock market? Para sa... Kailangan ko ng income eh. At doon lang siguro ang nakita ko. May malakas ang possibility na maka-accumulate ng wealth. Ganyan. Tingin mo sa So, ayan, guys, no? Nalaman natin na inaaral o nag-aaral siya ng sa stock market, guys, no. Ito talaga yung niya, pinag-aaralan niya sa ngayon, guys, no. Kaya talaga namang maganda rin naman talaga makapag-aral ng ganito, no. Matuto sa pagninegosyo sa stock market. Kung ito yung papasok yung mga line ng business, guys, ang stock market. So maganda rin ang kitaan talaga diyan, guys. So, ito talaga yung dito na hook o si Kalingap Edu. So sundan pa natin ang kung paano siya nagsimula, no, sa negosyong ito, no. Itong stock market. Before pa kasi itong vlogging, matagal ko na 2020, pa yata ako naisip, 2015 pa, bago magsimula yung crypto. Pag-aaral ako ito, kailangan ko lang muna ng pera bago Tapos yun, nung nakasama ako dito, medyo nagkaroon ako ng pera. Saka yung pang tuition fee para sa mga ganyan. At ginamit ko yung pera ko para mag-enroll sa mga seminars ng mga magagaling na trader. At yun, medyo... So ayan, no. Yung kinita niya rin para dito sa pagbablog, guys, no. Ito yung dito ay ginamit niya, no, na para umattend ang mga seminars, no, ng mga malulupit na trader sa stock market. Kasi talagang ito yung naging motivational niya, guys, no. Talagang pinasok niya talaga ang mundo ng stock market
o yung crypto, no, trading, no, yung ano talaga yung sa stock market, guys, no, which is talagang inaaral niyang mabuti, no, ang itong negosyong ito talagang nakakaano talagang nakaka-proud to, nakakahanga to si Kalinga Edu, guys, no, na talagang grabe yung mindset niya, no, talagang inaano niya pinaglalaanan niya nung kanyang pera sa nilalaan niya sa pagninegosyo, guys. So, at ito nga yung napili niya, stock market. So, sundan pa natin. Parang ano pa lang in process pa lang. Okay. So, may mga inspirasyon ka bang tao sa pag-crypto or sa stock market? May mga sinusundan kang tao? Madami. At yun yung mga successful na? Madami. Madami masyado. Sila, mga ano din sila, hindi mo kilala yun, mga ano talaga, mga Warren Buffett. So, oo, kilala. Parang familiar naman siya. So, yun yung So, ayan guys, no, meron din siya mga iniidolo sa talagang sinusundan o nagiging idolo, no, sa na tao, no, na magaling talaga sa stock market, guys. So, talagang yun yung ginagawa niyang motivation sa sarili niya, no, para lalo niya pagbutihin yung pinasok niyang negosyo, ang stock market. So, guys, sundan pa natin. tao na gusto mong maging katulad balang araw? Gusto ko maging ganun. Para pag na mo kasi parang may ka na, may freedom ka na sa yun ang goal ko parang yung lang, may perang napasok, tapos mag-less. Okay, so parang yung oras mo, malaya ka. Ano ba? So, yung gusto niya talaga, yung nakikita ako sa sinabi ni Kalinga Edu, no, yung pangarap niya maging financially stable, guys, no, which is tama naman talaga, guys, no, para kasi may freedom siya na gumasto or kung ano saan niya manggagamitin ang kanyang naipon, guys. Grabe mindset ni Kalinga Edu. So, sundan pa natin. Ang mahalaga sa Edu, oras o ang pera? Kung tatanungin ka lang. Oras, syempre. Bakit? Hindi mabibili ang oras. Tsaka hindi mo na maibabalik. Oo. Tama yun, guys. Mas mahalaga pa rin ang oras kaysa sa pera, guys. Kasi ang oras hindi mo na maibabalik yan. Talaga, kasi ang pera pwedeng kitain, kahit gastusin mo naman ngayon. At kung masipag ka namang magtrabaho, may negosyo ka naman, may babalik yung nagastos mo. Pero yung oras, no, na hindi mo pinaglaanan para maging successful ka, kung ano man yung narating mo ngayon, ay talagang hindi mo na maibabalik yung, guys. So, sundan pa natin. Oras, no? Oras kasi talaga ang ang mahalaga kasi sa isang pera. babalik siya. Kaya, enjoyin mo ang oras. Sayang. Okay. Saka puro good time na kung ano lang. Relax lang. Lang, parang chill lang. Alamin mo yung parang i-improve mo yung sarili mo para sa mga bata na nakikinig. Habang nakikita mo yung sarili mo parang kung ano nang ginagawa mo, isipin mo pag nasayang mo yung oras mo yan, pagtanda mo, at wala pa rin nangyari sa buhay mo, iisipin mo sigurado yung oras na sinayang mo. Which is tama itong sinabi ni Kalinga Edu, no, talaga, kasi nagbi-visualize siya or pinoproject niya yung sarili niya, no, na in advance, no, na kung hindi niya gagawin to at dumating yung panahon na naging hindi siya kumilos at naging yung iniisip niya ay magiging effective lalo at para maging siya successful. Talagang panghihinayaan mo talaga yung oras ng mga nakalipas na may mapapaisip, dapat pala ginawa ko to, dapat ito yung ginawa ko, ito yung kumilos ako ng time na yon para narating ko yung goal ko, no. So, which is talagang nakaano talaga ang mindset ni Kalinga Edu, no. Talagang step by step, no. Para talagang ma-achieve mo niya yung goal niya talaga, no. Grabe ang isip ni Kalinga Edu. So, sundan pa natin. At pag naano mo yun, sigurado panghihinayang na. Okay. Masakit yun. Let's may tanong lang ako isa lang tungkol to sa pag-stock market mo. Alam mo yung movie na Wall of Wall Street? Narinig ko na yun. Gusto ko Wolf of Wall Street. Panood mo na yun? Panoorin mo yun na ang ganda nun. True to life yun. Si Jordan Belfort. Saka si Titanic. Si Leonardo, yung artista. Pero yung main character doon na totoong tao, si Jordan Belfort. Isa siyang stock market na naging successful, kaso nga lang sa
sa illegal na paraan. Panoorin mo yun. Pero may lesson din doon kasi true story din yun. So, Eds. So ayan guys, no, yun yung sinabi ni Kalingap Dan, no, about sa moving Wolf of the Wall Street, guys, yung sa ginanapan ni ni Leonardo DiCaprio, guys. True story talaga, guys, panoorin nyo. Although kasi medyo talaga tama yung sinabi ni Kalingap Dan doon, na medyo yung ginawa niyang pagdiskarte. Pero may lesson kasi yun, guys, no. Kung panoorin mo yun, pwede mong gawing motivation yun or parang may isip mo, kaya dito ako naniniwala na sa sinabi ni Kalinga Pedro na mas mahalaga talaga yung oras kaysa sa pera, guys, no? Which is talaga naman kasi dapat pinapahalagaan mo ang bawat oras na dumadaan sa iyong buhay. Talagang kung talagang may pangarap o may goal ka sa buhay mo, dapat bawat oras talaga ay huwag mong sasayangin sa walang kaano-anong bagay, guys. So sundan pa natin ang pag-interview ni Kalingap Dan kay Edu. Ikaw ba yung tipong tao na aalis ka sa comfort zone mo para lang ma-experience yung mga bagay na tingin mong hindi ka para doon? Yung out of the box lang, para bigla ka na lang susubok? Oo, lagi ako ganyan. At pangit yung palagi kang nasanay sa isang bagay tapos hindi mo itatry sa... Tama. Kasi sayang yung yung experience mo dito pag hindi mo sinubukan tapos tumanda ka. Kagaya na sinabi ko sa kanina sa oras. Pag di mo try na yung ibang magsisisi kayo. Okay. Try lang. So ayan, guys, no. Lumalabas din si Kalingap Edu sa comfort zone, no, out of their box, guys. Siyempre, gusto niya rin mag-explore, kaya nga, 'di ba, yung katulad sinabi niya kanina, 'di ba, nagba-vlog siya pero lumabas pa rin siya sa pagba-vlog. Pumasok siya sa ibang comfort zone, no, sa ibang mundo, no. Ito nga yung stock market trading, guys, to, which is naging successful naman at naging successful para sa kanya talaga naman, guys. At ayun, no, siyempre kung gusto mo talagang may ma-achieve, guys, lalabas ka talaga sa comfort zone mo, guys. Hindi ka pwede mag-stay lang kasi hindi mo mai-explore, hindi mo makikita yung ibang opportunity na nag-aabang o nag-aantay sa iyo, no, sa labas ng comfort zone mo, guys. So napaka talaga ng mindset ni Kalingap Edu. So sundan pa natin. Try habang bata pa. Kasi pag tumanda ka, hindi mo na kayang gawin yun. Mag-ano ka, ay sayang, hindi ko pala, kung ginanto ko lang, baka ganito sana. At saka, siyempre, may narinig ako sa isang malupit. So, ayan, guys, no? Ayun, tama naman si Kalingap Edu, di ba? What if, kung ginawa ko to, lumabas ako sa comfort zone ko, dapat ito yung na-achieve ko, di ba? Tama naman talaga. Dapat lahat talaga sinusubukan. Kasi nga, mahalaga ang bawat oras. So, ayan, nalaman natin ang ni Kalingap Edu. Guys, kaya pala ito yung dahilan kung bakit nasabi ni Kalingap Edu sa isang vlog nila ng Edrica na ready na, nung sinabi niya kay Erica na ready na siya sa future nila. So, ito na pala yun. Ito yung dahilan pala, guys. No? Dahil talagang grabe. Grabe ang mindset ni Edu. Talagang pinaghahandaan niya na yung magiging future niya, no? If ever na magkakaroon na siya ng pamilya, dapat lahat nakaset na, no? Financially stable na siya, talagang wala na siyang problemahin. Grabe ang mindset ng isang Kalingap Edu, guys. So ayan, hanggang narinig na natin mas nakilala natin ng mabuti ang isang Kalingap Edu sa pamamagitan po ng pag-i-interview ni Kalingap Dan, guys, no? Siyempre, kung gusto niyo naman pong itong ginawa ko reaction tungkol sa interview ni Kalingap Dan, isang like lang po at comment, at siyempre share niyo rin po ang aking reaction video ito. Isang malaking tulong na po ito para sa aking channel. At siyempre, guys, kung gusto niyo namang mapanood ulit ang full video ng itong interview ni Kalingap Dan kay Kalingap Edu, ay pwede niyo pupuntahan sa YouTube channel ni Kalingap Dan, no? Talagang naka-upload po doon para maintindihan nyo mabuti talaga at mas makilala nyo ang isang Kalingap Edu. Ayan, guys, siyempre bago tayo magtapos, guys, palambing naman sa mga YouTube channel nila Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalingap Rap, Kalingap Dan, Kalingap Edu, no? Ilalagay ko yung kanilang mga link, no, guys, at siyempre puntahan nyo po ang kanilang mga YouTube channel at supportahan po at i-subscribe sila, no? At siyempre hit nyo na rin po yung notification bell para laging update sa kanilang mga upload videos, guys. So hanggang dito na lang po ang aking reaction video. This is Kuya Potot Vlog saying bye bye.
Ed.